Hello, what's up? This is Godman back again for another boring tech podcast kung saan napakabahaba na naman po ng video na ito. Pag-uusapan natin medyo controversial ulit, pero sa iba I hope maging informative pa rin ito sa inyo. So sa mga hindi po mahilig manood at makinig ng mga podcast style ng mga videos, pwede na po kayo mag-move on sa ibang channel. Okay lang po yun, boring po kasi ito. Like I said, the title of the segment, Boring Tech Podcast. So yun. Sa mga sanay na at nag-aabang na talaga sa segment na to, ang topic for natin is actually yung part 2 ng una natin topic before na mga scam or mga overhype na mga features sa smartphone. So, sa part 1 kasi, ang napag-usapan natin doon is yung IP rating na pinagmamalaki pa, nilalagay pa na sa marketing, as in nakasama talaga siya sa pag-hype. Yung IP rating, kesyo IP68, IP70, IP60, IP65, mga ganun. Basta may IP rating, ingress protection po tawag doon. Pero, pag nabasa naman, hindi ka naman nila bibigyan ng, or hindi nila i-honor yung warranty. So, bakit pa nila ipinagyayabang yon kung hindi naman pala nila kayang panindigan for warranty? Diba? IP68 hindi daw dapat mababasa ng 30 minutes up to 3 to 6 meters sa tubig. Pero pag nabasa, once na damage o na water damage, hindi i-honor yung warranty. Diba? Isang malaking misleading yon. Sabi nyo pwedeng mabasa. Bakit nung nabasa ayun yung ipawarranty? Dapat kampante kayo, confident kayo na, di ba? Yun yung part 1. And then another topic from part 1 is yung peak charging. Yung pinagmamalaki nila hanggang 200 watts, 100 watts, 200 watts. Sobrang bilis. Pero totoo, peak charging ng pala yun. That means, at some point, nag-charge ka from 0 to 100%, yung pala, mag-work lang yung peak charging na 200 watts na speed, mag-i-start lang siya around 20 to 30% hanggang 50% lang. And then, mawawala na ulit. Yeah, so, hindi siya all the time pala na 200 watts. Or hindi siya all the time na 100 watts. Mga ganon. So, it's just peak charging. Ibig sabihin, up to 200 watts, not really 200 watts always. Yun yung pangalawang topic sa part 1. Din pangatlo, recap lang to, para ma-idea lang kayo kasi baka iba sa inyo. Bakit niyo pinag-usapan to? Na ito yung part 1 kasi. So, baka para hindi ko na ulitin, ito na, recap yung part 1. And then the triple camera with 2 megapixel lang naman ang kasama ng 50 megapixel nga. Tapos sasabihin nila na triple camera pero yung dalawa pala doon 2 megapixel. So basically basura, useless. Kung sasabihin nyo naman, pang macro po yun. Actually pwede nyo pong gamitin yung 50 megapixel and then gumamit kayo ng digital zoom or kayo na mismo mag-zoom then screenshot nyo. Yun din, same na same po ang result nung 2 megapixel na kuha. So diba? Kakalokohan yun. Bakit? Ayaw lang nila kasi sabihin or ayaw lang nilang ilagay sa smartphone na magmumukhang single camera lang in 2024 kasi parang sabi nila, hindi na applicable yun. Hindi na applicable na single camera lang 24. Baka mapahiya tayo or kutsain tayo. Kaya hindi na nila ginagawa yun. Kaya para magmukha lang na in trending sa 2024 pa rin yung kanilang smartphone, lalagyan nila ng extra 2 smartphones pero puro 2 megapixel. Pero kaya totoo lang doon, isang camera lang ang ilalagay nila 3 cameras pero dalawa doon 2 megapixel ang pala. So yeah, basically those basura hindi mo naman talaga magagamit. So yeah, ba't di nalang gayahin ito si nating phone 2A? Dalawang camera pero parehong 50 megapixel. Yeah, ganyan, hindi may 2 megapixel. And some actually other brands nag-pledge na rin na hindi na daw sila gagamit yata ng 2 megapixel starting 2024. Nakalimutan ko lang yung brand na yun. I think it was Xiaomi ba? Basta ganun. Parang alam ko may isang brand na nag-pledge na hindi na din sila gagamit ng 2 megapixel kasi alam na nila na alam na ng ibang mga tao, obviously hindi pa lahat. May mga nauuto pa rin sa 2 megapixel lang. But at least some smartphone companies ay mag-uumpisa na daw hindi maglagay ng 2 megapixel sa kanilang mga smartphones. And actually, isang magandang example si Nothing. The Nothing brand. Yeah, wala sila. I believe wala silang 2 megapixels sa kanilang smartphones. Tama ba? Correct me if I'm wrong. Okay lang naman. Hindi naman ako perfect. Madalas talaga ako magkamali. But, yun nga. At least yung mga nabalitaan ko. And then, finally, number 4. Again, recap pa rin po ito. Recap lang, haba na, no? Finally, number 4. Software updates mostly ruins. Yeah, yung pinagmamalaki nila na 7 years update, 10 years update. Pero ang totoo, yung mga updates na yun is lalo nakakabagal lang pala ng smartphone, nakakasira, nawawala yung fingerprint, lalong nag-frame drops, nag-overheat, bumagal lalo internet, yung mga ganon. So, imbes na ma-fix, mag-improve yung smartphone during system updates or system upgrades. Kaya nga system upgrades ang tawag eh. Kasi para mag-improve. Upgrade means, yeah, di ba? Going to higher level ng dapat mag-improve, but
sadly, most system updates and upgrades, hindi ko sinabing lahat, pero karamihan, lalo pang nakakabagal ng smartphone, lalo pang nakakasira ng smartphone, especially sa mga Chinese smartphones like Infinix, Itel, Xiaomi, Tecno, sometimes Vivo po, and actually, wag na natin pati si Samsung. Yeah, I have 3 Samsung smartphones dito, and yeah, every single time may bagong issue, like mas mainit yung camera, mas mas problematic yung fingerprint. Dati pwede ako mag-fingerprint sa Samsung S23. Ito itong ginagamit. Yung pang-record natin. Samsung S23 Plus. Dati kahit saang angulo ko ilagay yung fingerprint ko, nare-detect niya. Ngayon, pagka tumagilid lang ng konti, ayaw niya na mabasa yung fingerprint ko. So, nag-system update lang ako. So, yun po yung recap from part 1. So, may idea na kayo. Yun yung mga unang sabi ko na overhype, or pwede na natin tawagin minsan na scam ng mga features na pinagmamalaki ng mga smartphone brands. Now, for this part 2, continue natin. Unang-una, para dito sa part 2, unang-una na isa sa mga pinaka-ino-overhype nila, or parang para sa akin nadating na rin, parang scam na rin, is paglalagay nila kunwari ng ultra graphics. I-unlock nila yung ultra graphics sa mga entry-level smartphone. Entry-level may ultra graphics. Siyempre, ito naman si mga consumer na medyo kulang ang understanding how graphics works, na kapag higher graphics, higher FPS requires higher resources, mas mataas na clock speed, mas maraming cores, sa GPU lalo, kasi sa MediaTek Dimensity, merong mga dual core, quad core, hexa core, 9 core, even up to 16 to 27 cores yata sa Dimensity. Sa Qualcomm, laging dual core lang sila actually most of the time. Pero hindi nila actually nire-reveal kung ilan talaga. Pero base sa ibang mga lumang mga chipset nila, usually dual core lang. Tinataas lang nila yung frequency, yung clock speed. So, pero sa mga MediaTek kasi, mas maraming cores, mas malakas. Kaso nga lang, syempre, pag entry level, usually dual core lang. Actually, sa mga Unisoc na chipset, ang dami nilang chipset doon na single core lang ang GPU. Pero it's not really bad kasi mataas yung clock speed na ginagamit. Pero they are still considered entry level kasi nga may limit. May limit po yung capacity nila to produce high graphics, especially ultra graphics sa smartphones. Okay, sa gaming. So, actually, may article about yun. Ito. Tingin sa screen ko. So, this one is from How to Geek. Ito, why you should never use ultra settings in games. Okay, kasi especially, may dito sa part na hindi naman kasi lagi na porket yun ang nakikita nyo na supported. Like, kunwari, S23 Plus ng Itel, that's Unisoc. Kunwari lang to. In-unlock nila yung Ultra doon, okay? Alam niyo ba ang possibility na kaya nagkaroon ng unlock na version ng Ultra games, Ultra settings sa Call of Duty Mobile or even PUBG? Tataas nila yung kunwari lang pag nagtaas sila doon, in-unlock nila yung Ultra settings. Ibig sabihin po nun, malamang hindi ko inaano, pero ano bang purpose? Ang hina-hina ng chipset, i-unlock nila ang ultra graphics. Malamang nagbayad si brand para i-unlock yung ultra graphics. Now, siyempre, mahina yung Unisoc. Sasabihin ng mga nang-hype, especially yung mga fanboy ng mga entry-level na smartphone, sabihin, uy, bili mo to kasi naka-unlock ang ultra graphics. Pero it doesn't really mean anything. Actually, may part dito, magandang point niya, no? Ultra settings for future-proofing. Ito, some ultra settings aren't. Sinasabi niya rito, actually, na minsan pinapangalanan lang ng ultra para sa mga entry level to pinapangalanan lang nilang ultra yung settings na yon, like lagyan nila siyempre low, medium, high, very high, ultra. Pero pag ginawa nila yun sa mga entry level smartphones, kunwari lang yun na ultra. Ang totoo, nasa high pa rin yun. Hindi naman talaga totoo nag-improve ang graphics. Masabi lang. Okay? So basically, those are just para lang maitawid ba na lalong ma-hype ang mga tao na kahit namumurahin ito, supported ang ultra settings. Pero, malabas dito, hindi naman lagi na ultra yon, okay? Ito, there's also been curious trend toward the inflation of video game preset names. Okay? Tapos dito, ito mga to. And then, sabi dito, after all, there are no standards or regulations of what game developers name their preset. So, pwede nilang i-rename yung another high settings kuno, papangalanan lang nila ng ultra, pero totoo high settings pa rin yun. Para lang ma-hype kayo na, kunwari ultra na yon, nag-ultra talaga. And also, and even if itinaas naman talaga ng konti, bahagya from high, tinaas ng konti yung graphic settings doon, mapapansin naman talaga ng mga totoong nakaranas na ng mga high-end na smartphone
na medyo garalgal yung movement and mas nagkaroon ng lag or mas uminit yung smartphone, so on and so forth. The problem nga lang is sa mga nasanay na sa low-end smartphone, yung mga never naka-experience pa sa ngayon, baka sa future maka-experience sila, but sa mga hindi pa naka-experience ng mga flagship smartphone, kung paano talaga ang totoong performance ng mga talagang gaming smartphones, masyadong mababa po ang kanilang standard. Na kapag nilagyan lang ng ultra settings sa settings ng game, in-unlock lang kunwari ang ultra, maniniwala sila na ultra yon. So it's not always ultra. So mga entry level, ginagamit po siya ngayon na pang hype, marketing hype na kunwari unlock yung ultra pero it's not really ultra, and if it's actually ultra, ma-frame drops po, ang bilis na mauminit ng smartphone. So there's a problem there actually. So again, hindi ito absolute na laging sa lahat ng smartphone gano'n, but base sa mga trend ngayon and sa nakakausap ko rin sa social media, ang dami pong mga kababayan natin na medyo mababa talaga ang standard, na akala nila yun na yung pinakamabilis, feeling 120 FPS, pero once na nilagyan mo talaga ng apps na pang monitor ng FPS, nasa 60 lang, 40. Like yung Nubia Music. May isang nag-comment na sobrang smooth daw ng ML. Bakit daw sa kanya ang sobrang smooth ng ML? Pero lumalabas dun sa test ko, nasa 30 to 40 FPS lang. And sometimes, sa Call of Duty Mobile, lumabas pa nga hanggang 12 to 13 FPS. Gano'n po kabagal yon? 12 to 13 FPS. Pero sinasabi niya, smooth daw yon. Gano'n po ibig sabihin kababa ang kanyang standard. Paano naging smooth ang 12 FPS? That's, yung garalgal yon. But sa kanya, smooth. Yeah, I have seen that. Actually, may kapitbahay ako sa dati kong tinirhan na naglalaro sila ML. Ang mga kasama niya, at least mga nasa mid-range smartphone ng gamit. And siya, lumang Oppo A5s yata o Oppo A3s. A3s yata yun. Enjoy na enjoy siya. Sa kanya, smooth na daw yun. Nung tinitingnan ko, kita ko, ang pangit ng animation gumagaralgal. Pero sa kanya, smooth na yun. That means, yun yung nakasanayan niya and hindi ko siya kayang isisihin doon. Kasi yun nga lang naman ang afford niya, bilhin. Para sa kanya, nasanay na yung mata niya na gano'n, na medyo garalgal, nagfe-frame drops yung yung movement ng karakter niya. Pero as long as nag-i-enjoy nga naman siya, hinayaan ko na lang. Pero kino-compare ko kasi magkakatabi pag nag-ML sila, grupo kakatabi. Kino-compare ko ang smooth nung nasa dalawang side niya. Pero yung siya mismo, yung karakter gumagano, pero smooth sa paningin niya yon. And it's okay. Yun ang standard niya. Mababa lang po yung standard niya. So yun, one of the marketing hype na dating na rin sa akin, parang scam na rin, is yung pag-a-unlock nila kunwari ng ultra settings sa mga entry-level smartphones. It's okay, pero yun nga, hindi naman talaga appropriate kasi possible na yung mga totoong ultra settings makasira din sa smartphone, sa battery lalo, yung mga ganong sistema, and makapag-cause pa ng other issues. Kasi pinipilit yung ultra settings sa isang entry-level smartphone with entry-level na chipset. Okay? Now, again, kung ikaw ay masaya na, magre-react ka dyan, smooth naman sa akin sa Qualcomm Snapdragon 430 ko alam mo na yung sagot yan. Mababa lang talaga ang standard mo. Hindi mo pa na-experience yung papuntang mid-range and flagship talaga ng mga performance. Yung totoong 120 FPS. Yun yung una. Pangalawa, AI features. Ngayon, sobrang hinahype yung mga AI features. Okay? Sa ating mga Pinoy, mayroon namang gumagamit yan. I'm sure very familiar na sila sa mga AI features ngayon. Kasi may mga chipset na ngayon from from MediaTek to Qualcomm na nagdadagdag sila ng AI cores. Yes, hiwalay po sa normal na chipset na cores. Like, kunwari, ito actually, very, very good example dito. This is nothing found to way. Meron po siyang octa-core po siya. And then meron po siyang extra core na tinatawag na NPU 650 yata or 550. Something like that. Hiwalay po siya na processing kasi meant to be yung chipset niya for na humandle din ng AI. Let me show you para mas nating phone 2A. So open natin to syempre, and then try natin i-unlock, i-open yung kanyang chipset na configuration. So ito, ang chipset po niya is 7200 Pro. Yes, okay. So meron po siyang Mali G610 MC4 and meron siyang octa-core and octa-core na configuration. Now, if we check, okay, itong mismo pong chipset niya, may lalabas dito, may isa pa pala siyang extra core na hindi binanggit sa GSM Arena. If we check that, ito tayo, mismong MediaTek po ito na website, so walang lokohan mangyayari, mismong si MediaTek ang naglagay. Meron po siya actually, ayun. Ito po yung configuration niya, yung 8 cores, bali dalawang A715 na 2.8 at
6 na A510 na lower cores. Yun yung octa-core set na yon. And then, kapag bumaba ka pa, meron po siyang AI accelerator or MediaTek NPU 650. Hiwalay po siya na chipset na humahandle sa mga AI features na like sa apps, sa games, or maybe sa mismong operating system, sa Android operating system mismo na nilagay. Or kung meron kayong mga favorite apps ngayon like ChatGPT na ilalagay sa smartphone nyo, yan, possible yun na i-handle nitong AI accelerator na to na MediaTek NPU 650. Si Qualcomm meron din pong ganito, iba lang ang tawag yata sa kanila, but meron din. Bakit para sa akin is overhyped? Hindi naman siya scam para sa akin. Pero overhype siya ang dating sa akin. Why? Kasi tayo mga Pinoy, hindi naman ganun karami ang afford talaga na I'm pretty sure na mas mataas ang porsyento ng mga Pinoy smartphone users na nasa laylayan. Why? Kasi mas mataas po sa mga Pinoy ang mga budget users. Yeah. Why? Why? Kasi kita mo naman, no? Kaya ang bilis sumikat ni Itel kasi budget yung mga binibenta ni Itel, di ba? So, ang bilis niyang sumikat kasi nga mas marami kasi ang Pinoy na afford yung Itel lang ng mga unit. So that is why I don't believe na yung mga karamihan ng mga Pinoy ngayon, maybe someday, but this year and maybe hanggang 2025, 26 or even up to 5 years from now, hindi pa ma-maximize ang gamit ng AI talaga ng mga Pinoy. Kasi most of us, masaya naman na tayo sa Facebook, sa TikTok, call, text, chat, paglalandi sa chat. Yan lang naman ang mga pinaka main na purpose para sa smartphone. Of course, meron din mga picture taking and so on and so forth. But, sa ngayon, hindi para sa akin, overhyping lang AI. Okay? Majority of the Pinoy, I'm sure meron mga Pinoy, don't get me wrong, meron mga Pinoy na gumagamit na ng AI kasi required sa trabaho nila, related sa trabaho nila, or something. Pero, actually, may mga content creator din na gumagamit na rin ng mga AI sa mga videos nila at mga content nila. But not me, hindi ko trip ang mga AI kasi, siguro hindi pa siya pumapasok sa future project ko lang. But right now, wala pa akong reason para gumamit ng AI. But maybe, I'm not closing my door. Siyempre, gagamit pa rin ako ng AI. But my point is, dito sa Pinas at least, I'm not saying sa other country, ganun din. But dito sa Pinas, I'm sure na hindi pa siya ganun talaga ka-useful ang AI. Sa mga industry sa mga industry na gumagamit ng AI, I'm sure. Pero sa mga normal na Pinoy, sa mga factory worker na Pinoy, sa mga rider na mga Pinoy, sa mga rank and file ng mga Pinoy, majority at least, hindi lahat, again, walang masyadong halaga ang AI. Actually, wala talagang halaga sa kanila ang AI. As long as may Facebook, may contact sila, nakapag-chat, may messenger, and even TikTok. Yun na yun, para sa akin. Para sa akin, overhype. Hindi siya scam. Overhype lang, para sa akin. I hope malinaw yung part na yun. Sunod naman is yung paglalagay ng mga, yung overhype na pangalan sa mga chipset. And even actually sa mga smartphones. Yeah, like yung na-discuss ko before. Actually, may video ko nito. May specific video ko nito na yung G99, ang dami ng iteration. May G99 Ultra, G99 Ultimate, may baka meron pang Helio G99 electromagnetic something. I don't know. Hindi ko alam. So, na-debunk na natin yan, no? Diba? Na wala talagang ganon. Kasi even si MediaTek, try natin para maniwala lang kayo. Mismong website ni MediaTek to. Konting recap lang. G99 Ultra, kung mayroon bang lalabas. Meron ba silang G99? Si MediaTek kasi kanya yan. Search result for G99 Ultra, nothing. G99 Ultimate, again, just matauhan lang yung mga mapilit dyan. Mag-aari yan ni MediaTek. Hindi pwedeng mas marunong pa tayo kay MediaTek. Okay, wala talagang ganun. If that means another marketing strategy lang ng mga smartphones, which is allowed naman yata yan by contract. Pwede lang tawagin ng mga, kunwari lang, si Infinix gumamit ng G99 tapos nilagyan niya ng Ultimate. Okay lang naman yun, I believe. Di ko pasok pa sa kontrata as long as nandun yung G99. They can claim na overclock yun. Actually, may mga tech YouTuber na nag-claim na overclock yun, but it's not really kasi pinakita ko na rin actually sa video na yun, yung test, walang overclock na nangyari. Never tumaas ang 2.2 GHz na maximum clock speed ni G99. Kahit na heavy na yung game na ginamit ko. Wala, never. So wala talagang overclocking doon. Ang tingin ko lang, yung ultimate na word is not sa chipset. It's on the software. On the Android version na tinweak ni Infinix. So yun lang yun. So yun yung isa sa mga, para sa akin naman is, overhyping and papuntang scam na rin. Kasi some people buy those smartphones dahil nilagyan nila ng Ultimate thinking na overclock version yun, but it's not. Okay? It's not overclock. It's not an ultra version. And it's not an ultra electromagnetic G99. Wala pong ganon. And then another one, yung paparating ngayon na, saan ba yun?
Yung sa Tecno Camon 30S Pro, yeah. Why? Ba't dito na naman ko? Paparating mo rin to, I'm sure. Depende kung kailan nyo napanood tong video na to. But as of the making of this video, itong Tecno Camon 30S Pro is unveiled pa lang. Ang chipset po kasi nito is Helio G100. Helio G100. Take note ha. And then, we will search that here kay mismong Helio G100. Dito mismo kay MediaTek. And here's the Helio G100. Nothing, wala. And even if hanap tayo sa Google, MediaTek, kumpletuhin natin yung pangalan. Baka sabihin nyo, hindi kasi kumpleto yung pangalan. But this is Google. Understood nyo na yun. Pero gagawin natin for favor sa inyo. G100. Meron bang Helio G100? Wala. Yung balita lang tungkol kay Tecno Camon 30S na lumalabas na meron G100. But kay MediaTek, wala siyang sinasabi na may G100. Ito lang yung lumabas sa kanyang search result. Hanggang G99 lang. Okay? Again, kay Tecno Camon lang ito. MediaTek, walang lumalabas. Walang official MediaTek na Helio G100. So what is this? Kung babasahin natin yung mga articles about Tecno Camon 30S Pro, this is supposed to be, the G100 is supposed to be a 7% overclock version daw. G100, di nakalagay dito. Saan article ko ba nabasa? Basta sinasabi sa article na yon na 7% boost daw sa performance. Ha? Ito na naman tayo. Pero hindi ko sinasarado ang pinto ko rito sa G100 na to. Baka late lang na i-release ni MediaTek yung G100 nila sa website nila. Baka, possible. Kung gano'n, edi okay, masaya ako magkamali just in case. I'd be happy to admit na mali ako. Ay, salamat. Hindi siya another Helio G99 na pinangalanan ng kunwaring Ultimate Ultra Electromagnetic G99. Walang ganun pala. Totoong G100 siya. But, as of now, at least, wala pong Helio G100. Yeah. So, kapag tinest ko yan, duda ko lang I could be wrong. Wala pa kasi, like I said, as of now, unveiled pa lang. Wala pang physical phone na i-release sa market as of making of this video. And I'd be happy to be branded as wrong. Pwede ako masabihan ng wrong. Kung talagang hindi to G99 na dahil nahuli na sila sa Ultra at Ultimate, pinalitan lang ng G100. Wow! Ito pa, nakakatawa din sa part na yan. Helio G100 is hindi daw na to 4G. This is 4.5G. And so they can call it na daw na 5G na rin. Parang nangyari to before yung kausuhan ng 3G at papasok na ang 4G. Ngayon, si AT&T yata yun sa US, nag-release sila ng 3.5G or 3.75G. Yun ang technology, hindi talaga siya toong 4G. But, sa mga customers nila, pinagkakalat nila na 4G na daw yun. It's a 3.75G na technology ng mobile data signal. 4G yung pinagkakalat nila. Nabati ko sila actually. Even MKBHD nakibati ko sa kanila in other US tech. Parang ganun ngayon ang nangyayari. Sinasabi nila na, like I said, I could be wrong, pero wala ako nakikita ebidensya kasi na this Helio G100 exists. Okay? I think it's just another naming scam naman or naming pang-hype na naman nila para masabi na hindi na to G99. This is better one, pero it doesn't exist sa MediaTek website. But if it does, astig nun. Pero ang ayoko lang na part talaga is tatawagin nilang 5G na din daw ito kasi 4.5G na yung mobile data niya. So, pwede na daw tawagin itong 5G. Kalokohan. 4.5G is still 4.5G, another iteration. Or maybe slightly improved na 4G but it's not a 5G pa rin. 4.5G is still 4G. Nasa 4 pa rin siya. Try ko hanapin para lang sa ikatatahimik ng kaluluwa ko. Hindi ko na siya mahanap pero may nakita ko from Giz Guide at least sa panulat to ni Peter Jan PJR Ecogo. Na-mention dito ang Helio G100 chip. Not much has been revealed. Wala pa daw. So baka possible na sa future magkaroon siya ng record dito sa MediaTek website. So finally, but for now, wala talaga. But like the article said, not much has been revealed about the new chip. All we know is it is based on a 6 nanometer manufacturing process. So same ng G99. It has 7% CPU performance than its predecessor, probably the Helio G99 nga. So duda rin ni Giz Guide is Helio G99 din ito. And then sabi nga rito, 4G LTE din ang gamit. 4.5G
carrier aggregation 2.0 chip. So gagamit siya ng carrier aggregation. Kung hindi nyo po familiar, may video tayo rito. Pero basically, dalawang frequency po ito, dalawang band ng signal na pagsasamahin para mas mag-improve yung signal. So gagamit lang technically dito ng carrier aggregation para ma-achieve tong 4.5G na speed. Pero basically this is nothing about 5G. So wag po kayong magpapahype just in case na may makausap kayo dyan ng mga salesman or kung sino tropa nyo. Sasabihin na 5G na rin yan. Kasi bilis na rin yan ng 5G. No, it's not. It's still a 4.5G. So nasa 4G technology pa rin po yan. Okay? So please don't get hype. Huwag papadala sa hype sa mga ganyan. And then, nasan pa tayo? Megapixel count. Megapixel count, ginagamit din yung hype. Maglalagay ng 200 megapixel so ng 100 megapixel. Actually, napaka-useless yan. Kahit 1,000 megapixel pa ang ginagamit sa camera. Megapixel doesn't make anyone a good photographer. Hindi ka po gagaling na photographer. Kung gusto mong magagandang kuha, gusto mong maging photographer, aralin mo po. Either sarili mong aral or pumasok ka sa mga school kasi alam ko meron talagang kurso para sa photography. So, higher megapixel, basically pagka nakakarinig ako or nakakita ako dito na ang brand, pina-hype nila masyado yung megapixel, parang para sa akin insulto to sa mga photographer na nag-aral ng ilang taon or kahit na hindi sa school, kahit self-taught lang, nag-aral sila, inaral nila yung photography ng ilang taon, tapos sasabihin magiging magaling kang photographer kasi meron ka ng 200 megapixel sa smartphone na ibinibenta nila. Again, higher megapixel does not make you a good photographer. Inaaral po yun. May mga tao na nakakatsamba minsan but iba talaga yung inaral mo. Okay? Again, experience man yan, self-taught or nag-aral ka sa school. Otherwise, basta inaral mo, inaaral po yan. Okay? Hindi po yan nakukuha sa 200 megapixel. Okay? Gusto ko lang maintindihan yung iba na, again, ulitin ko lang, emphasis lang. Sorry kung inuulit-ulit ko, but gusto ko lang na matauhan yung iba dyan na porke naalukan ng salesman na, may 200 megapixel ito, gaganda mga pictures mo. No! 200 megapixel dyan kung tabi-tabingin naman ang mga angles mo, pangit yung lighting mo, so on and so forth. Hindi po gaganda yung picture. Sayang yung 200 megapixel mo. Aralin mo po. Kung gusto mo talaga ng magagandang pictures na kuha, magagandang shots, aralin mo po ang tamang angulo. May mga basic naman para sa mga basic photography. May basic tutorials dito sa YouTube. Marami pong camera channels dito na pwede nyo pong panoorin kung gusto nyo talaga mag-aralan. So, sapat na po. Kahit nga 12 megapixel lang, sapat na po yun. Pero syempre, mas mataas na resolution, mas maraming details kapag tumataas yung megapixel. Like 50 megapixel, 100 megapixel, 200 megapixel. Tumataas yung details, yung quality. But, it does not make you a photographer pa rin. Okay? And then, yung ginagamit ng mga flagship smartphones na kapag glass daw, glass makes a smartphone premium. Glass back daw, yung paglalagay nila ng glass back, basta glass back, premium na daw ang smartphone. Sinong may sabi? Sinong may sabi na yung mga brand, pag sinabi ng brand na pag glass is premium, sinong nagsabing scientist? Sinabi lang yan ng mga what? Ng mga marketing? Na kapag glass, kailangan premium na ang tawag. No. Isa yun sa pinaka medyo na na para sa akin overhype and at some point, scam na rin. Kasi, kung tutuusin kapag nalaglag ang glass back na smartphone at ang plastic back na smartphone, madalas basag na basag talaga yung glass back na smartphone. So, why is that a premium feature kung madali namang masira? Di ba mas premium yung mga plastic back? Kasi mas matagal silang masira. So wag kayong magpapaniwala sa mga, pang-hype nila na, alam nyo ba na nilalagyan namin ng titanium? Pwede pa yun. Actually, mas maniniwala pa ako na yung titanium medyo premium yun. Pero titanium lang kasi yung frame. Yung back is glass pa rin. So it still breaks. Kung ginawa nila sigurong titanium, pati yung buong likod, doon ko siguro sasabihin na, premium nga yan. Yung totoong premium. Yung gilid lang ang titanium, ang daming test. Actually, this is gonna be funny if you research this sa YouTube. Maraming nag-test kung gaano katibay ang iPhone na may titanium or bakal ng frame pero meron pa rin namang glass na back. Gaano daw katibay? Basag pa rin ang basag ang mga back nila. Yes, buo pa rin yung frame but hindi basag pa rin yung
napakamahal po ng paggawa ng glass. So yeah, sana huwag kayong magpapadala na glass makes smartphone premium. No. I think mas premium mga plastic. So, huwag kayong mahiya kung ang mga smartphone nyo is plastic lang yung back. Actually, ang pangit pa nga sa glass is mas mabigat. Bigat sa kamay, hindi kagaya sa mga plastic, mas magaan, mas masarap sa kamay. So kapag nagsa-cellphone ka na nakahiga, pag nalaglag, hindi ganun kasakit. Kasi yung glass mabigat at ang plastic, hindi ganun kabigat. So basically, isa yun sa mga BS ang tawag ko, mga masyadong mga BS yan, mga BS yung tingin ko dyan, na sila lang ang nag-claim na kapag ka-glass ang likod ng smartphone, premium yon. Okay? Sila lang. Sino ba sila? Sino yung nagsalitang yon? Sino yung nagsabing marketing agent nila na kailangan natin paniwalaan? Ano siya? Siya si Lord? Ano ba siya? Presidente ng Amerika? What? Scientist ba siya na kilalang kilala sa magsasabi na, yung may authority para magsabi na ang glass lang ang premium? Malamang nobody rin naman yun. And nagpapaniwala tayo kasi dinaan niya sa brand na kilala. So, iPhone kasi or Apple kasi, nagtatrabaho siya doon. So, paniniwala natin na glass is premium na. But it's not really. It's, para sa akin, overhype lang yun. Kayo boss, ano sa tingin nyo sa mga glass back? Totoo ba? Sa tingin nyo, feeling premium nga ba ang mga glass back? Totoo ba? Ikaw mismo, maniniwala ka ba na premium ang feeling ng mga glass back? Yung tipong konting lalaglag lang, crack, basag, and magkano paggawa? Thousands na agad? Mas matitibay po mga plastic back kaysa sa mga glass back. Yeah. So, yun lang naman ang take ko dyan. And then another one, yung mga peak brightness. Ito lately, na-encounter ko siya kaya sabi ko, masarap tong isali sa listahan ko ng mga overhyped din ng mga features ng smartphone. Ang pag-advertise nila ng peak brightness. Kasi, na-encounter ko to sa Poco F6 Pro. Ina-advertise ni Poco F6 Pro. Tingnan natin ha. Hanggang 4,000 nits. Pero, sa detalyadong review ko, nasa 1,000 nits lang siya or lower pa nga kasi hindi siya ganun kaliwanag. So that means, peak brightness is hindi siya applicable all the time. Or even if ilagay mo sa max brightness, kunwari ito yung Poco F6, even if isagad mo yung peak brightness mo na yun, hindi siya abot talaga ng 4,000 kasi applicable lang pala yung 4,000 nits nila kapag nanonood ka ng HDR content. Kasi kailangan doon ng mataas na brightness. Ang totoong brightness lang pala is itong 700 nits. Ito pala ang dapat tinitingnan. Yung typical, yes, yun lagi daw titignan. Kasi yun yung realistic. Yung typical brightness, which is ito, 700 nits. That means, hindi siya totoong aabot ng 1,000 nits. And tama rin yung tansya ko. Hindi nga siya totoong 1,000 nits. Nasa 700 nits lang siya. Kasi yung typical lang. So, lately ko lang napagtato yun. And there was another actually smartphone na ganun din. Na kine-claim nila na mataas yung brightness, pero nung tinetest ko, ang baba lang ng brightness. I think ito yata rin yun. I believe ito yun eh. Itong nating phone 2A na to. Ito. Kasi alam ko nasa 2,000 nits ito eh. Ito yata. Ito eh. Ayan. Nakalagay dito is 1,300 nits. Pero nung tinetest ko, hindi nga siya ganun ka-bright. So nasa 700 nits din. Kasi ito yung typical niya. Laging itong titignan po natin sa peak brightness. Huwag tayong masyadong nagpapadala or huwag natin gamiting reason na bibili natin yung smartphone kasi pinagyayabang sa atin or minamarket na yung peak niya is mataas, 1,300 nits, and sa Poco F6 Pro, this is up to 4,000 nits. Huwag nyo pong gagamitin palang basihan yan, which is my bad. Yan, inaamin ko talaga, nagkamali rin ako ng pagkakaintindi na hindi pala yung dapat ang titignan talaga. Titignan lang natin itong 700 nits typical kasi ito yung totoo, ito yung realistic at ito yung madalas na makukuha natin brightness kapag nasa labas tayo ng tanghaling tapat. This one, the typical max brightness. Alright? Another overhype para sa akin yung mga 2K to 4K resolution. Marami nang nagpatunay na hindi naman talagang nakikita or nahahalata kapag pinagtabi ang 1080p Full HD, 1080p is Full HD, sa mga Quad HD. Unang tingin, hindi mo talaga mapapansin, hindi mo nga makikita yung difference ng pixels nila. Halos same lang din po. So, another para sa akin is overhype yan. And marami na rin naman nagsasabi na mga tech YouTuber na 1080p or Full HD Plus na mga resolution sa smartphone is tama lang yon. Kasi napakaliit po ng smartphone na to. Napakaliit po ng kanilang display. 6.6 to 6.9 average, 6.8 average inches. Ganun po kaliit ang screen na ito para makita nyo po ang Quad HD and Full HD difference. Hindi po talaga nakikita. Huwag nyo na pong lokohin ng mga sarili nyo. Marami na rin po nagsabi na, ako ba nakapanood yun? Basta, basically, Full HD. Kahit siguro kung meron kayong mga hawak dyan na smartphones,
titigan nyo sa normal na distansya, hindi yung ilalapit nyo sa mata nyo. Siyempre, nagkakalokohan na tayo niyan. Titigan nyo sa normal na distansya kapag gamit nyo smartphone. Pagtabihin nyo, kitang-kita nyo ba yung difference ng pixels nila? I don't think so. Isa yung sa malaking kalokohan. Na nakikita nyo yung pixel ng difference ng Full HD Plus sa 2K Quad HD at 4K. Ano ba din naman Quad HD? 2K or 4K? So yun, yeah. 2K or 4K versus 1080p na Full HD Plus lang. Tingnan nyo na lang yung difference. Kasi ako hindi na ako nakagamit na ako sa LG V20 ko ng Quad HD and nakagamit ako and ang dami kong nagamit na Full HD. Hindi ko talaga makita yung difference ng pixels nila. Pero nakikita ko yung difference ng lakas ng battery ng konsumo nila kasi syempre mas mataas na resolution. Sa pa yun, mas mataas na resolution, mas malakas sa battery. Mas mataas din ang ida-download mo na data kapag nanonood ka ng YouTube at sa Quad HD resolution. Yeah, totoo po yun. And then tapos napapanood mo lang din naman sa Full HD resolution na display. So, it's just a waste of data. And finally, hindi, dalawa pa pala to. Extended RAM. Yan. Isa pa yan. Ito, nung part 1, marami nagsabi, ba't di ko daw to in-include? Okay. I-include natin. Yeah. Yes, totoo po. Tama po. Extended RAM, virtual RAM, extra RAM plus, RAM plus, ano pa yung mga tawag ng mga iba't ibang brand. Basically, yung virtual RAM na yan or extended RAM, ginagamit na siya ngayon pang hype ng mga brand, lalo sa mga budget smartphones. Like kung 4GB lang, gagawin lang 8GB daw yun kasi meron pa silang extended RAM na 4GB. Hindi po totoong RAM ang extended RAM or virtual RAM or RAM plus. Okay? Hindi po sila live na nagwo-work. Okay? So, kapag ka naglalaro po kayo ng games, ang live po na nag-work, real-time na nag-work is yung physical RAM lang. Ang purpose po ng virtual RAM, which is dinudukot sa internal storage lang, is sa background lang. Okay? So, pwede siya sa multitasking, pang save ng mga iiwan mo sa background. Okay? Yung mga hindi mo agad gagamitin ng mga components, doon isa-save kasi hindi po sila real-time. Hindi sila pwedeng real-time na kumilos kasi magkakaroon ng freezing or babagal yung performance naman ng internal storage, which is doon ang gagaling yung mga components ng nilalaro nating games, lahat ng mga files ng nilalaro nating games manggagaling kasi sa internal storage. Ngayon, hindi niya pwedeng sabayan ng real-time performance din na magiging RAM siya. Hindi po pwede yun. Kasi ang mangyayari, babagal po. Again, pang background lang po ang extended RAM. Pang background processes lang na nakatenga. So, it's not really useful sa real-time, actual time, live use na RAM. So, wag po kayo magpapauto na kapag sinabi na 4GB, katulad ng Nubia Music, ang binigay ko na sa tropa Yung Nubia Music, okay? Nubia Music, 4GB RAM lang, pero nakalagay sa kanilang box is 8GB RAM daw. Isa sa mga nang mislead Nilalagay nila sa box yung 8GB. Eto, Infinix, napakaganda example nito. Pero at least ito mataas talaga ang RAM. But at least dito pa lang, isang magandang example. Nakalagay na agad sa box. 12GB RAM lang po talaga siya. Pero pinipilit nila na 24GB RAM ito kasi may extended RAM na 12GB RAM. So, siyempre, ang una mong babasahin yung malaking numero. 24GB RAM lang. Nilagay nila sa semi-fine print yung totoong RAM na 12GB RAM lang talaga. Pero, yun nga, makikita natin unang-una, 24GB RAM agad. Kasi nilakihan nila yung font ng 24GB RAM. So, ganito ngayon ang style at technique ng mga brand. Pina-plus agad nila yung extended at ang real RAM, totoong RAM, at lalakihan nila yung font. Pero naka-fine print, semi-fine print yung totoong RAM na 4GB RAM lang pala, 8GB RAM lang pala, yun, 12GB RAM. Actually, hindi naman laki na i-fine print yung 12GB RAM. 12GB RAM is malaki na yun. Pero pina-fine print yun pa kasi sayang, pang marketing din yun, na 24GB RAM ang ilalagay nila sa mas malaking letra. Another misleading na overhyping, and in a way, parang scam na rin ang dating sa akin. Yeah. And then, finally, ito, the wireless charging na scam na hype na ito. So, ngayon, siyempre, yung mga pasosyal dyan ng mga tech YouTuber, sayang, na-miss out, walang wireless charging, hindi na siya premium. Turns out na ang wireless charging is nakakasira at actually is not a very good feature. May dedicated video po tayo tungkol dyan sa wireless charging na yan, na hindi pala talaga siya useful. Pwede siya as an alternative pag nasira na yung charging port mo. At least may alternative ka na another way para i-charge sa smartphone mo. But it's not healthy para sa battery. Mas mainit ang battery. Tapos
60 to 100% na mas malakas kumain siya ng mas maraming tapon na kuryente. So, sa Pilipinas na mataas ang kuryente, mataas ang bayad sa kuryente, pabor ba sa'yo na 2 times mo babayaran? 100%. One charge pero 2 charge ang babayaran mo sa kuryente kasi using wireless charging ka. Kaya panoorin niyo po yung video na yun para mas maintindihan nyo. Actually, mas deep dive yung pagkaka-explain ko doon. Or at least meron. Kasi may ginamit tayong reference doon galing kay iFixit. But ilagay niyo yung common sense, no? Hindi naman talaga siya totoong wireless charging kasi may wire pa rin naman nakakabit. And pinatong lang na natin sa isang pad para gumana siya. Kaya nga yung wireless charging pad or something like that. So it's not really totoong wireless charging. It's parang pretentious siya na wireless charging. Kasi totoo, wired pa rin po siya. Wired charging. Para sa akin, siguro, kung tatawagin mo talagang wireless charging, is wireless talaga. Hawak-hawak mo, nagcha-charge siya, walang nakakabit. Sabihin, yung mga concept ngayon na lumalabas na may something lang dyan na sa paligid ng bahay mo, tapos i-charge na ang smartphone mo nang hindi mo kailangan ibaba ang smartphone, wala kang ikakabit na wire, wala kang ididikit na wireless charging pad. Yun ang totoong wireless charging. Actually, meron na na-produce yata na prototype niya si Xiaomi kaso hindi pa ganun ka-efficient yung kanilang technology. So, mga 10 years from now pa yon. What does charging look like in the future? Imagine walking into a room and your phone automatically begins charging. Today, we're bringing this closer to reality. Introducing Mi Air Charge technology. Using a system made up of 144 antennas, this transfers energy to the smartphone in the form of an extremely narrow millimeter-wide wave beam. Within a few meters, we offer a 5-watt remote charging solution. Sa future pa po yun. Huwag na natin gamitin yun ngayon. Kasi yung ngayon, yung totoo, is pretentious lang siya. Fake wireless charging kasi wired pa rin po siya. Connect pa rin siya sa wire. Didikit mo pa rin and you still need contact. So, it's not really wireless. So, parang scam na scam talaga siya, di ba? And the worst part is, dahil nga, sabi ko nga kanina, mataas na nga ang kuryente rito sa Pilipinas, babayaran mo ng doble yung single charge mo. Gano, kung using ka ng wireless charging, babayaran mo ng doble every time na nag-charge ka. At mas pinabibilis mo pa na masira yung battery mo kasi nga doble o triple pa ang init na napoproduce. Nag-overheat ang smartphone lalo. And that means mas mabilis madidegrade yung battery. Kaya panoorin niyo po yung video na iwan ko yung mga binabanggit ko rito, iwan ko yung link sa video description or try ko ipin sa comment section. So yun na yung pang final actually. May dadagdag pa kayo na feeling nyo scam na or overhype. Kahit hindi na scam, feeling nyo overhype na feature sa smartphone, pakibanggit na lang sa comment section. Ito, may pahabol na, bigla ko na naalala. Reverse charging. Tagal na nag-exist yung reverse charging na yan. Real talk to sabihin nyo lang sa comment section kung iba yung experience nyo, pero real talk. Sa tagal na nag-exist yung reverse charging na yan, wala pa akong kilala ni isa. Wala pa akong namimit na gumagamit ng reverse charging sa smartphone. So I can say na isa yun sa mga pinaka-useless. Not really a scam, but more like overhype, useless feature. Again, kung may dadagdag kayo, bagitin lang sa comment section. And if iba naman ang pananaw nyo sa mga sinabi ko, discuss natin na maayos, civil sa comment section. Okay? So hanggang doon lang. I hope naging informative ito kahit na sobrang haba. Again, na-warningan ko naman na kayo na talaga mahaba itong video na to. And I still hope na yun nga, na kahit konti naging informative ito para sa inyo. Hanggang doon lang. This is Scottman and this was Boring Tech Podcast. I'll talk to you again soon.